beloved, Boss Mike Cervera. Ni dating Pangulong Duterte tungkol Ito mga kababayan ha, isa pang patunay mga kababayan na talagang itong si Digong ay wala na sa kanyang katinoan. Nanawagan bigla, baby, isara mo yung iyong ang ingay. Oo. Ha? Ito na yung patunay na wala na ito sa katinoan. Si Digong, mga kababayang, garapalan na ang galawan. Galawang kriminal. Galawang wala nang ibubuga at wala nang naniniwala. Kaya desperado na sila. Ito namang mga tangamang bobo na mga naniniwala dito sa matandang ito. Abay, naniniwala pa rin dito. Anak ng tinapa naman mga kababayan. O, eto na. Pakinggan ninyo. Garapal daw ang panawagan ni dating Pangulong Duterte tungkol sa pagsuporta ng militar kay Pangulong Marcos. Pero ang Armed Forces of the Philippines sinabla si Digong. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Hindi basta-bastang magpapa-impluwensya o magpapadala sa anumang hamon ang Armed Forces of the Philippines. Solido raw ang chain of command, si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanilang Commander-in-Chief. Listen and listen well. The chain of command is intact. It is secured. We take pride in being military professionals. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution. And we adhere to the chain of command. Ganyan na ninindigan ang sandatahang lakas sa kabila ng hamon o tila panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagsuporta ng AFP kay PBBM. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Hindi malinaw kung paano, bakit at kung ano ang sinasabi ni Digong na fracture o bali sa pamamahala sa bansa. Maanghang naman ang Buweltarya ng Malacanang. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, makasarili ang panawagan ni Digong na patalsikin si Pangulong Marcos. Ang sasakit ng mga sinabi, pero sandali, iihilang ako ha. Oo. Wait, oo. Ang bilis Hindi meron lang nagpadala na. Sana naman Hindi tumalbog. Titignan ko lang, baka mamaya mali. Oo. Wait lang ha. Baka mamaya mali Nako! Oo. Tumanggap na ako ng sweldo, marami monthly sweldo ko. Oo, ha? Pero hindi sa gobyerno. Hindi sa gobyerno. So ito na mga kababayan. Balikan na natin 'to, ha. Ito na. Balikan natin, isa-isain natin. Naku, alam nyo, nakakahiya yung mga pinagsasabi rito, ha. Nino, ni Duterte. Biruin mo, salita ka ng salita ng kung ano-ano, tapos hindi ka naman pinanigan ng AFP. Ang dami mong sinabi. Pero Digong, bakit ganon? Tila ba sinuka ka? Tinablak ka ng mga sundalo na mayroon pang matitinong pag-iisip. Kaya yung mga sinasabi nila, ang mga kasundaluhan ay sasama na sa amin. Fake news yan. Ang mga kasundaluhan ay mag-aaklas na. Pupunta sa EDSA. Sasamahan yung mga loko-loko at luka-luka. Fake news yan. Sasama na. Kay Sara, babantayan na ang susunod na Pangulo ng bansa. Kita nyo, fake news yan. Ganyan sila. Ganyan sila manlinlang. Lilinlangin kayo sa mga balita na malayo pa at malabong mangyari. Kahit sa panaginip nila, hindi mangyayari. Di ba? Eto na, balikan na natin. Nakakahiya to, mga kababayan ko. Nakakahiya sa Ilocano, kababain. Kababain. Mangibabain, dagigitoy. Nang runa, ni Sara Duterte. Nang runa ni Sara Duterte, mangibabain.
Kita nyo naman, di ba? Sa buong mundo, balita siya. Ano sabi nila? Buang siya. Ano sabi nila? Vice Presidente ba talaga? Sara, nakakahiya. Pinag-uusapan ka sa buong mundo, Sara. Sabi nila, Vice Presidente ka ba talaga? Sabi naman ng mga tanga at bobo sa EDSA, oo, magiging presidente pa nga. Oh, kalma. Ay, grabe. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ang mga tao na mga ibang lahi, mga kababayan, binubuli na si Sara kung bakit naging vice presidente siya. Pero yung mga tanga, bobo, mangmang na nasa EDSA, sumisigaw pa, ang magiging presidente ng mga loko-loko at luka-luka ay walang iba, si Sara Duterte. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Eto na. Pasok! Garapal daw ang panawagan ni dating Pangulong Duterte tungkol sa pagsuporta ng militar kay Pangulong Marcos. Pero ang Kita nyo, garapalan. Garapal naman talaga noon pa. Sino pa ba hindi nakakaalam sa inyo? Sa itsura lang, kita nyo. Garapal na talaga. Diba? Parang ginarapal ng mga demonyo. Ayaw nyo maniwala, papakita ko. Ayan o. Itsura pa lang, kita nyo naman. Ginarapal na ng mga, siguro mga 14 na demonyo. Hindi naman pwedeng gawing 13. Oo, 14. Kasama na anino. Kita nyo mukha nito. Itsura ba ito na matino? Itsura pa lang, hindi nyo na pagkakatiwalaan. Bukod sa sinungaling, pangit pa. Wag nyo sabihing sinungaling ako ha. Kitang-kita naman sa itsura. So hindi yon ang argumento. Pangit siya, given na yun. Alam na ng mga tao yun. Pero mga kababayan, ang katotohanan, ginarapal, binaboy, winasak ang bansang ito. Hanggang sa ngayon, wala na ito. Abay, nangingibabaw pa rin ang kanyang panggugulo. Ito na. Garapalan. Garapal daw ang panawagan ni dating Pangulong Duterte tungkol sa pagsuporta ng militar kay Pangulong Marcos. Pero ang Armed Forces of the Philippines sinabla si Digong. Nasa frontline na balitang yan, Brian Casillo. Hindi basta-bastang magpapa-impluwensya o magpapadala sa anumang hamon ang Armed Forces of the Philippines. Sa mga DDS na nandito, bakit bigla kayo nawala rito? Narinig nyo kung hindi ba naman kayo mga bobo? Narinig nyo yung sinabi, hindi magpapa-impluwensya. Pero bakit ginagamit nyo? Ginagamit yung dahilan para manlinlang ng tao. Bakit ganun? Bakit nyo ginagamit ang AFP para linlangin ang taong bayan? Ano tawag nyo ron? Hindi nakamangmangan yun. Kung hindi, nahihirapan na nga kami na ipaliwanag kung gaano kayo katanga. AFP, gagamitin nyo. Ginamit yan ni Sara. Para magkamal ng kwarta. Yun yung aming. Alam. Pero yung gagamitin nyo pa para mag-aklas, para tumalikod sa kanilang sinumpa ang tungkulin para sa ating mamayang Pilipino. Kainin nyo na lang tain ni Digunyo. Maniniwala pa kami sa inyo. Tuloy. Solido raw ang chain of command si Pangulong Bongbong Marcos. Solido. Hindi nyo maiintindihan ang ibig sabihin na solido. Tama ba ako? Binanggit na. Solido ang pagsuporta kay Pangulo. Pangulong Bongbong to. Wala namang binanggit na Digong, Sara, o kung sino pa man. Tanong ko lang, alam ba nila kung ano ibig sabihin ng solido? Solido! Iuntog niyo yung ulo ni Bato. Malalaman nyo kung ano ang ibig sabihin nung sinasabi ko. Tuloy. Marcos, ang kanilang Commander-in-Chief.
listen and listen well. The chain of command is intact. O, narinig nyo na naman yon. The chain of command is intact. Intact! Intact! Naiintindihan nyo ang ibig sabihin ng intact? Intakin ni Duterte. Ajay intakin na kaninyo. Kasjay jajay. Oh, ano? Oh, intact. Intakin ni Duterte kaninyo. Oh, kasjay ka no. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, wag kayo nang tawad-tawad mga Ilocano. Baka mamaya sabihin nila. Tayo lang nakakaintindi, translate nyo na lang. Oh. Oo, sige tuloy. Pasok. It is secured. We take pride in being military professionals. Correct. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution. Oh, narinig ninyo? Ha? Alam nyo ibig sabihin ng loyalty? Ang loyalty daw nila ay nasa flag at Constitution. Speaking of Constitution, baka hindi nyo alam. Ang Constitution, pagka yan ay sinipsip nyo yung laway ni Duterte, tawag doon, Constitution! Hindi nyo pa rin alam. Hindi nyo pa rin alam, no? Putik na yan, no? Sige, tuloy. And we adhere to the chain of command. Ganyan naninindigan ang sandatahang lakas sa kabila ng hamon o tila panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan daw nanindigan. Palibasa kayo, walang paninindigan. Ganyan nanindigan ang AP, ang sandatang lakas. Ha? Kaya kailangan sandigan. Si Digong sumasandig, pero tinulak yan. Tinabla, mga kababayan. Ang mga Duterte sumasandig sa ating sandigang AFP. Pero sa pagsandig nila, tinulak, ayon, nadapa, napilay, hila-hila ang paa. Sige, tuloy. Tungkol sa pagsuporta ng AFP kay PBBM. It is a fractured in the governance sa ating Pilipinas. Alam nyo, ibig sabihin ng fracture. Fracture! Yung bewang niyan may fracture. Pansinin nyo, hindi makatayo basta-basta. Kasi yung bewang niya may fracture. Alam nyo, kailangan ganyan pakikipag-usap sa mga DDS dito. Kasi hindi nila maiintindihan kung ano yung totoo. Kaya kailangan kausapin natin kung ano yung meron silang kaisipan. Kabaliwan, pwede ko dyan. Kalokohan, pwede rin ako dyan. Katangahan, sasakyan ko yan. Di ba? Walay. Ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. Teka muna, Digong. Wala makakakorek. Hakuna Matata, thank you naman. Kay Janet's Channel, thank you naman. Nakalimutan ko. Maraming salamat sa mga pakulay nyo. Pero hindi yan ang mahalaga. Ito, si Digonyo. Nagsasalita ito nang siya lang ang nakakaunawa at pinapalamon sa mga bobo. Sana Kasi para sa kanila yung sinasabi ko malalim. Hindi nila maintindihan yung mga salita kong hinango ko bigla-bigla sa aking isip. Nagets nyo ba ako? Sige tuloy. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Tama naman yung pahayag nila, Digong, na sila yung magpoprotekta sa flag at Constitution. Ano sinasabi mo pa? Selena, thank you naman. Oo. Di ba? Ano sinasabi ni Digong? Yun na nga yung sinabi ng AFP. Maninindigan para sa watawat at para sa ating Constitution. Nidas Vlog, thank you naman. Oo. Di ba? Sige, tuloy. Yun pa. Si Salina, thank you naman ha, si Lina. Oo. Bago rito sa channel. Tuloy. Nida, thank you naman ha. Pasok. Hindi malinaw kung paano, bakit at kung ano
ang sinasabi ni Digong na fracture o Sa mga matatalino, hindi talaga malinaw, magulo. Pero sa mga bobo, ang intindi nila, papanig yung mga militar sa kanila. Ganon. Sa mga matatalino, malabo, magulo, masalimuot, kung ano tinutukoy nito. Pero sa mga bobo, ang unawa nila, papanig na sa kanila yung mga militar dahil sa pahayag nito. Kita nyo kung gaano sila katanga. Tuloy. bali sa pamamahala sa bansa. Maanghang naman ang Buelta Real ng Malacanang. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, makasarili ang Ayan! Ako, Malacanang. Ano sabi ng Malacanang? Mga kababayan, Malacanang, pasok! Secretary Lucas Bersamin, makasarili ang panawagan ni Digong na patalsikin si Pangulong Marcos. Oh, narinig ninyo. Ayon sa Malacanang, makasarili. Pansariling interes lang, tulad ng sinabi ko kanina. Na ano, ang pakay ng mga Duterte ay pansarili nilang kapakanan. Kailangan niya mailigtas si Kibuloy. Pasok natin yan. Kailangan nating ipasok yung sarili niya. Pupulutin ng ICC yan. Kailangan nating ipasok si Bato. Sangkot yan. Isama na rin natin. Sino? Yung kamukha ni Jack Ma. Kasama yan. At pati yung anak niya. Kasama rin yan. At yung ilang mga kapanalig nila na mga di umano'y nagtatangka, mga grupo na nakinabang nung panahon niya, mga grupo ng mga taong ang iniisip lang ay magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Yan lang naman, Digong, di ba? Pero yung pagmamahal sa bayan, meron ka. Kasi yung hinahanap nating pagmamahal, iba ang binigay mo. Pagpatay sa mga taong nagtiwala sa iyo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Good morning sa inyo lahat. Si Jojo, tawa lang ng tawa to. Mga kababayan. Opo, thank you po. Shout out po sa inyo lahat. Tipid-tipid lang ako sa boses para masabi ko ng buo yung aking opinion, pananaw at yung kakayanan na meron ako. Hindi po ako perfecto, hindi naman ako lubos na matalino. Pero kung pang-unawa lang ang pag-uusapan, malawak to. Hindi nyo to basta-basta maloloko. Tandaan nyo. Hindi tulad ng mga bobo na sumusuporta dito. Dito yung mga sumusuporta, Diyos ko. Itsura. Ayoko nang ituloy. Baka masaktan sila. Kasi karamihan naman dyan, mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko, sorry, pero totoo. Totoo lahat sinasabi ko, alam nyo. Alam nyo na real talk to para sa inyo. Di ba? Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng paumanhin. Mga kaibigan ko dyan na nakapanalig, abogado, at kung ano-ano pa, sorry talaga. Pero kung ang mga kasama ko na nagtatanggol kay Pangulo, wala na ako magagawa. Kung sila banatang kayo, hindi ko kayang pigilin yan. Dahil hindi ako nangingialam sa pananaw ng aking kasama sa pakikibaka. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ano na? Diba? Ulitin ko lang mga kababayan. Cool lang po ako. Ulitin ko lang. Never po ako nangingialam sa mga kasama natin sa pakikibaka. Opo, bahala kayo. Diskarte nyo, Direk Freddy Valera. Hindi ko kayang kontrolin at saklawan kung ano yung mga pananaw na meron sila. Kahit sino dyan. Lahat sila mga kababayan. Ako po ay pala kaibigan. Kaya nga ho, marami ako kaibigan kahit sa kabilang kabilang parlor. Di ba?
Sige, tuloy. Si Pinoy Sniper. Boss Mike, nabudol din ako niyan. Sige, tuloy. Para makatake over ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, gagawin daw ng dating Pangulo ang lahat, pati pang-iinsulto sa armed forces para lang matuloy ang kanyang balak. Nakagugulat daw ang anilay garapalang panawagang kudeta ng dating Pangulo. Yan, mga kababayan, kita nyo? Kita nyo, mga kababayan? Panawagan para magkudita. Panawagan para pababay sa pwesto. Bakit? Ipit na ba? Ulitin ko lang, mga kababayan. Bakit? Ipit na ba sila? Diba? Oh, tuloy. Dapat daw sundin ni Duterte ang saligang batas at Kailan ba sinunod ni Duterte ang saligang batas? Kailan niya sinunod? Kung sinunod niya lang, walang mga taong mga nawalan ng mahal sa buhay. Walang mga taong nawalan ng asawa, anak, kapatid. At sana ngayong magpapasko, kompleto uli ang pamilya ng libo-libo. So alam niyo naman siguro kung yan, isa pa pinanggagalingan ko. Kaya ayaw ko rito sa pangit na to. Magpapasko, maraming pamilya, libo-libo. Hindi magiging masaya dahil hindi kompleto. Ha? Kahit man lang sana kung kinulong mo na lang, kahit papano, merong cellphone, makita yung kanilang mahal sa buhay kung totoong meron silang ginawang masama. Eh kaso mga kababayan, wala. Ang ginawa nito, pinagpapatay niya. Pero yung mga malalaking drug lord, namamayagpag pa. Kaya nga yung pangako, 3 to 6 months, ayan, nakita nyo naman. Budol, umasa pa. Umasa pa yung mga tangat bobo na mangyari talaga. Sabi niya magje-jet ski, papuntang West Philippine Sea. Hanggang ngayon, mga kababayan, may magandang motorsiklo, may bodyguard pa. Sana man lang, binadyguard nila, yung pagpunta niya, hindi nakamotor na maganda, naka-jet ski na maganda pumunta sa West Philippine Sea. Di ba? Oh. Eh kaso wala. Bagkos mga kababayan, sabi ko na nga, ang lahi ni Digong ay makapili. Kaya tayong ipagpalit sa ibang lahi. Di ba? Maybe Luis, thank you naman. Opo. Di ba? Mga kababayan, makapili ang lahi. Kayang-kayang ipagpalit ang buong bansa at buong mamamayan para sa pansarili na interes at salapi. Tapos gusto nyo panigan? Panigan ang siyang ganito? Anak ng pating naman. Marami tayong paghuhugutan para sabihin nating ayaw natin siya pangit. Di ba? Mga tuloy. gilan ang pagiging irresponsable. Sa huli, sinabi ng Malacanang na hindi tamang mangagaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay daw sa tamang panahon at sumunod sa tamang pamamaraan. Correct! May tamang pamamaraan naman eh. Hindi nyo hintayin yung 2028. Bakit hindi kayo tumakbong dalawa? Di ba? Si Digong takbong presidente. Si Sara takbo rin presidente. Gawin yung bise. Total naman si Sara close kay Bato. O Bato, takbo kang bise. Si Digong close naman kay Jackma. O, Digong kunin mong bise. Si Jackma. Maglaban-laban kayo. Eh pare-parehas naman kayong gahama sa pwesto. O, di ba? Pag walang tumakbo, ako na lang ang tatakbo. Puta, mga kababayan. Ha? Di ba? Mga gahama naman sa pwesto. Oh, ang tandem si Digong at si Jackma. Dahil hindi na pwedeng tumakbo si Digong, si Jackma na lang maging vice presidente, palit sila. Si Sara, pwede tumakbong presidente. Close sila ni Calvo Bato. O silang dalawa mag-tandem mo. O siguro naman, kung totoo na talagang marami tong DDS dito. Ha? Partida!
Ako na lang ang tatakbo. Ewan ko lang kung manalo pa kayo. Hindi na ako kukuha ng vice presidente. Mag-isa lang ako. Pero titiyakin ko, sigurado ako mananalo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ngayon, alam nyo na. Tuloy, joke ko lang yun, ha? Hindi tulad ni Sarah. No joke. Ako, joke ko lang yun. Sige, tuloy. Pasok! Para naman sa ilang kongresista, umi-style ang mga Duterte para ilihis ang usapan tungkol sa umunoy anomalya sa confidential funds ni VP Sara. Ayan na nga ang katotohanan, mga kababayan. Nililihis nila ang katotohanan. Ang katotohanan na nagnakaw sila sa pondo ng bayan. Nililihis nila ang issue ni Sara Duterte na ginamit ang Nova Piatos Tempura. At sino pa? Uwishi. Mga kababayan? Yan yung katotohanan. Kaya nga yung lolo ko, oo, ano sabi niya? Pasok! Piatos ay napuna rin ng mga kongresista ang iba pang kadudang-dudang pangalan tulad ng Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, at Raimundo Nova. Lagya. Ito pala yung mga sinusumit yung mga pangalan ng mga tao ni Vice President Sara Duterte. Puro pamilya pala to ng mga Sicilia. Indikasyon kaya yan na yung confidential fund ginawa na lamang nilang Sicilia. Matindi ang mga tauhan ni Vice President Sara Duterte. Kita nyo naman, di ba? Kung mga mambabatikos lang na mayroon tamang kaisipan, marami yan. Isa na nga dyan yung lolo natin, mababalbas, hindi ermitanyo yan. Oo. Kasi ang ermitanyong alam ko, mahaba pati buhok niyan. Hindi ko to, ha? Ang aking ibinibigay sa inyo, mga kababayan, yung pahayag ni lolo ko. Hindi yan loko-loko, sadyang matalino. Pasok! Sa militar, ang hamon ni Digong. Nako, hindi daw bebenta yan, Digong. Maawa ka naman. Maawa ka sa sarili mo, hindi sa taong bayan. Ang taong bayan, gising na yan. Ang taong bayan, nako, hindi na pauuto yan. Kaya, Digong, ang panawagan, maawa ka sa sarili mo. Kung naniniwala ka kay Panelo na machong-macho, ipapahamak ka niyan, yan ang totoo. Pero kami, nagsasabi sa iyo, bilang pagrespeto sa isang matanda na malapit na. Hindi ko lang alam kung kay San Pedro o kay Taning. Oo. Talay! Mang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin. Yan, totoo yan! Gladiator, thank you naman. Oo. Di ba? Totoo yan. Wala nagising ng taong bayan. Ayaw na sa mga ganyan. Mas uunahin nila yung panawagan ni Pangulo na unahin yung kanilang trabaho at inaasikaso sa pang araw-araw. Kaya mga kababayan, pakinggan nyo itong sasabihin ko. Tandaan nyo, hindi magwawagi si Digunyo. Kahit na magpugi-pugiit, agpalaod, agpadayag, pamamyanan, agpagabagatan. Uray pay, sumarsaruno ni Banat Bay. Dip-diplatan na, jay ubat ni Digunyo. Agpalaod, agpadaya, agpabagatan, agpamyanan. Del-delpatan na, ubat ni Digong, awan lata. Tandaanan nyo data. Pakitranslate na lang.
sa mga kababayan nating hindi naintindihan yung aking tinuran. Oo. Kasi kung maiintindihan nila, baka yung mga yan, nautot na yan. Oh. Di ba? Sige, ito. Tanungin nyo na yung mga tumatawa dyan, naintindihan nila. Sige, tuloy. Which is, yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Correct, mga kababayan, yun lang naman talaga ang intensyon nila. Kailangan nilang hatiin ang ating mga kababayan. Kailangan nilang hatiin ang bansa sa mga tuwid, mga kababayan. Hatiin nila para magkaroon ng kaguluhan. Na ang kaguluhan ay ayaw na ng marami nating kababayan. Sapagkat sa kaguluhan, marami ng beses nangyari yan. Nanggulo na sila nung panahon ni Makoy na ating bayani na lagi nating sinasabi. Nangyari na yan nung panahon ni Erap sa pamamagitan ni Aling Maliit na dating kapanalig nila. Tandaan nyo, ang tanong, may nangyari ba? Kung mauulit-uli ito sa pamamagitan ng pagpababa ng isang pangulo na matino, lalo nang hindi magkakaroon ng katiwasayan, pag-unlad, dahil tuloy-tuloy, mga kababayan, ang kahirapan. Diba? Naghirap ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng ganyang pagkakahati natin, mga kababayan. Yang mga yan, ulitin ko, hindi yan para sa bayan. Hindi para sa mga Pilipino. Dahil mga kababayan, ang kanilang intensyon para guluhin at mailigtas ang mga sarili sa tiyak na kapamahakan. Ano? Pati siya nabubulol na. Paki-comment na lang. Kapahamakan. Opo. Yan po yun. Ayan. Si Ultra Tito, nandiyan na sinabi. Sa dami kong sinabi, mga kababayan, ako'y nabubulol na. Pero alam ko naman, inyong unawa. Di ba, mga kababayan? Oo. Sige, tuloy. Kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Yun na nga, mga kababayan. Yun naman talaga ang kailangan. I-explain na lang. Kapahamakan po. Kita nyo naman kasi yung aking pagtugma-tugma para madaling maintindihan. Ang hirap tumugma ng talata, lalong-lalo na mahaba. Tandaan nyo, mga kababayan, itong ginagawa ko, impromptu. Hindi ito sinusulat ng maghapon para ipahatid sa inyo. Ora mismo, sinasabi ko lahat to. Walang kopyahan, walang kodigo. Ang pagbabaybay at pagtutugma ng mga talata salita, nako, napakahirap niyan. Pero pinipilit kong gawin para maunawaan. Tandaan nyo yan. Oo, napakahirap na itong ginagawa ko. Tuloy. Ayan, maliwanag na. Sara Duterte, sumagot ka na lang. Kasi mga kababayan, itong si Sara, hanggang ngayon hindi pa sinasagot ang mga akusasyon na binabato sa kanya. Meron na ba kayong narinig na sinabi niya na yung mga chicherya ay alam niya? Yung mga chicherya ay gawa-gawa niya. Wala pa tayong naririnig, mga kababayan ko. Kaya hanggang sa ngayon, yung mga kongresista, ang panawagan, Sara, magsalita ka na. Pero teka, bago ka magsalita, manumpa ka muna. Na yung lahat ng sasabihin mo ay no joke, sabi mo nga, di ba?
our beloved Boss Mike Cervera.